Welcome po to CCF. And this is the 3 p.m. service. If you are watching us online, we'd like to let you know that if you're looking for an English service, you just have to scroll back, okay? Because later on, my English will be smaller in number. So if you don't understand, you just move like that in the live stream, okay? But for those of you na nakatutok at nakakaintindi po ng Filipino, ng Tagalog, magandang hapon, magandang gabi po sa mga manonood mamaya, and welcome to Christ Commission Fellowship. Nagpapatuloy po tayo sa service natin dahil ang message series po natin ay Love Rediscovered. Kamusta po ba? Gusto ko lang pong makita, no? Sino ba dito ang marunong magmahal? You know how to love. Taas kamay. Taas kamay po. Tinitignan ko po. Sige lang, yung mga nandyan sa taas, mga single. Okay, naku, yung mga single lalo na. Kailangan kumakaway pa kayo sa kamerang ganyan. Ayan, itong pamilyan to. Estudyante ko si ma'am sa di ba? Sa GLC. Ayan. Tuturuan natin kayo kung paano magmahal dito sa series na ito. Pero panghimagas muna, okay? Alam nyo ba yung mga kasabihan tungkol sa pag-ibig? Magpapakita ako ng konting kasabihan, ha? Ang pag-ibig parang alahas. Ba't kaya? Anong sinabi dyan? Parang alahas. Pag hindi totoo, kumukupas. Ang pag-ibig parang pera. Ito, makaka-relate tayong lahat. Parang pera. Mabilis mawala. Ito, wala po akong gustong saktan sa inyo. Okay? This is just a joke. Ang pag-ibig parang bilbil. Ano kaya yun? Ano rin sasabihin niya? Pilit mo mang itago, lalabas at lalabas pa rin. Ganyan po ang pag-ibig. Nako, hindi ko alam kung anong pinaniniwalaan nyo about love. Pero ito ang totoo. If you want to change something, if you want to change your family, if you want to change your barangay, your school, your office, if you want to change this nation or change the world, it all starts with love. Napakahalaga po na nakikita natin yung value ng pag-ibig. Hindi yung pag-ibig na hinuhulugan. Sino mga naguhulog sa pag-ibig dito? Hindi yon, hindi yung klaseng pag-ibig na yon. Pero yung love, yung compassion, yung mercy natin sa ibang tao. Tinanong ko kayo kung sinong marunong magmahal. Ang susunod kong tanong, sino dito nakaramdam na ng pagmamahal? O meron pa ring mga wala. Nako, sana po. Hindi ko alam kung hindi pa sila nakaramdam ng pagmamahal or malayo na yung narating nila sa panaginip nila ngayon. Pero sana po, kung kayo naghahanap ng love, makikita nyo po yan sana dito sa message natin today. Ang message po natin today ay manggagaling sa Book of James. Alam nyo ba ang Book of James kung nasaan? New Testament yan. Ang title ng ating message, Love Radically. Love according to James. Radikal na pagmamahal. Ano bang naiisip nyo pag sinabing mas radikal magmahal? Totoo ba yon? Parang wala na parang di kayo nakaka-relate Or baka ayaw nyo lang ng ganyan. Kayo talaga pwede kayong kahit sino pang binoto nyo, okay lang. Basta lahat tayo naniniwala, mas radikal magmahal. Tama ba? Radikal yon. Bakit radikal magmahal? Meron akong kilalang artista at alam kong kilala nyo rin ito. Pinatay yung kanyang nanay. Ninakawan at pinagsasaksak yung kanyang nanay. But because of radical love, this celebrity went to prison and forgave the person who killed her mother. Radikal magmahal. Radikal talaga magmahal. Yung iba po sa atin, mga magulang, kahit ilang beses kayo sagot-sagutin ng anak ninyo, pag Pasko, may regalo pa rin sila. Nagkukunyari ka pa rin ikaw si Santa Claus. Di ba? Bakit? Mahal mo Radikal magmahal sa mga mag-asawa po dito. Naramdaman nyo na, nag-away na ba kayo? Mga mag-asawa, taas nga kami ng mga mag-asawa. Ayan, mga mag-asawa. Nakaabot na po ba kayo sa punto na palakasan kayo ng boses?
Oo, meron dito. Mas malakas daw yung boses, di ba? Umabot na ba kayo sa punto na nagbatuhan kayo ng gamit? Meron ba nakaka-relate sa akin? Ako lang, hindi, joke lang. Hindi, masaya kami. Pero kahit na ganun, kahit na may away, kahit na may problema, nagmamahalan pa rin. Kasi mas radikal yun. Pag nakita mong mahal ka nung isang tao kahit hindi ka perfect, iba yun. Ibig sabihin, totoo yan. Love ka niya talaga. Di ba? So, titignan po natin ano yung matututunan natin sa Book of James about radical love. Pero let me talk to you about the letter of James. Marami pong taong ayaw maniwala noon na ang Book of James ay dapat isama sa canon of Scripture. Okay? Canon of Scripture, ibig sabihin, ito yung mga books na valid, kasali talaga sa canon or yung linya ng salita ng Diyos. Maraming nagda-doubt sa Book of James dahil ang iniisip nila, hindi ito galing kay James. Dahil si James pinugutan ng ulo bago pa mag-umpisa yung early church. Napugutan na siya ng ulo bago pa sila dumami. So imposibleng si James ito. Kaya lang, sa pag-aaral ng mga tao, they discovered that the James who was writing this, hulaan nyo kung sinong James yan. James, the brother of Jesus. Brother ni Jesus. So, kapag sinabi niyong si James ang sumulat nito, definitely, ang perspective niya is a Jewish perspective. Okay? Dahil siya po ay isang Hudyo, kapag sumulat siya, ang influence nun ay Jewish culture. Kaya ho pag binasa nyo ang James, para kayong nagbabasa ng Proverbs. Kasi inspired siya by the Old Testament writings. Dahil yun ang scripture nila bilang Jew. Okay? Nagkakaintindihan po ba tayo? Sineset up lang natin kung bakit ha. And then sabi dito, maliit na dito pero sabi dito, to the 12 tribes in the dispersion. Dito sa version ko, sa NASB, to the 12 tribes who are dispersed abroad. So 12 tribes, meaning ang kausap niya, mga Israelites na naniwala, nagtiwala kay Jesus Christ, pero ngayon, nakakalat na sila. Kasi yung church in Jerusalem, yung Christian church in Jerusalem, kung saan leader si James, brother of Christ, they were persecuted. Inuusig sila, hinahunting sila, tinataboy sila. So kumalat yung mga Hudyo sa iba't ibang parte ng mundo. Kaya ang sulat na to para sa kanilang mga naniniwala kay Jesus, pero dati silang Jew o dating Hudyo. Importante niyong malaman yon kasi makikita ninyo kung bakit napaka-stricto ni James. No? Pinakatanyag dito yung James chapter 1 verse 2 to 4. Ang sabi po niyang bungad niya sa kanila, consider it all joy, my brethren. Maging masaya kayo. Di ba? Ikagalak ninyo, mga kapatid, kapag kayo ay humaharap sa iba't ibang pagsubok. Nai-imagine nyo kung gaano yun ka-contrast? Kung gaano kahirap na sabihin sa'yo, mag-smile ka naman, alam ko nahihirapan ka. Di ba? Parang, nahihirapan nga ako paano ako magsasmile? Pero yun sabi niya, when you encounter various trials, knowing that the testing of your faith produces endurance. Ibig sabihin, kung naghihirap ka ngayon, may dinadaanan kang paghihirap, may dinadaanan kang pagsubok, okay lang yan. Kasi the testing of your faith produces endurance. Pinagtitibay ka ng mga pagsubok. Patingin nga po ng mga kamay ng mga taong pinagtibay ng pagsubok sa buhay. Ay, ang dami na naman pala matitibay dito Alam na alam nyo pala to Sabi dito, let endurance have its perfect result so that you may be perfect and complete, lacking in nothing. Kapag tayo po, secure yung ating future, kaya nating humarap kahit sa anong pagsubok. At yun po yung objective natin ngayong hapon. It is my prayer na sana po ma-encounter ninyo ang Panginoon sa pakikinig ng message na ito as we look into the book of James. I'll just open with a word of prayer again. Heavenly Father, will you just be the one to speak in and through me?
Panginoon, kayo po ang mangusap sa mga taong nakikinig sa amin ngayon. At ngayon, Lord, sinusuko ko po ang lahat ng mga sasabihin ko, lahat ng mga gagawin ko, lahat po ng mga ibabahagi ko. Kayo po ang marinig, Lord God. Kayo po ang mangusap sa mga puso at kayo po ang mag-minister kahit yung mga nasa online na kasama namin ngayon. Lord, we want you glorified and be magnified in our service today. Be glorified, Panginoon, sa aming pagtitipon. In Jesus' name, amen and amen. Yan. Pagpatuloy po natin. Sabi po nung pag nag-fast forward po kayo sa verse 12, sabi ito ni James, "Blessed is a man who perseveres." Persevere. Nako, sa mga singles, Big 18, persevere, December, tandaan niyo po yan. Nag-promote agad. Aga ng promotion no? Blessed is a man who perseveres under trial, for once he has been approved, he will receive the crown of life. May reward. Kapag tayo po ay naging firm sa ating faith, pag tayo ay hindi sumuko at nagpatuloy tayo doing what God wants us to do, we receive the crown of life which the Lord has promised to those who love Him. At ito po yung isa sa mga unang beses nyong makikita yung salitang love sa book of James. It is love not just towards other people, pero pagmamahal siya para sa Panginoon. Hindi nyo pwedeng sukatin yung inyong kakayahang magmahal ng tao kung hindi nyo kayang tanggapin at mahalin yung pagmamahal na galing sa Panginoon. Kaya bago pa man kayo maghanap ng love in all the wrong places, di ba? Doon muna kayo kumuha ng love sa Panginoon. Malinaw po mga kapatid? Malinaw po tayo dyan? Okay, pagpatuloy natin. Unang-unang review, vertical love. Ang pagmamahal po nag-uumpisa doon sa Panginoon. Vertical love is our love for God. Kapag mahal na mahal mo ang Panginoon, hindi ka gagawa ng mali. Pag mahal na mahal mo ang Panginoon, kung alam mong mali sa paningin ng Diyos, hindi mo gagawin. Diba? Kahit walang makahuli sa'yo, hindi mo gagawin kasi mahal mo siya. Kaya nga po sinabi ni James ito, James 1:13-15, "Let no one say when he is tempted, I am being tempted by God." Meron ba sa inyong ganyan? Nako, eto na naman ako, magkakasala na naman ako today. Lord, bakit ka ba ganyan? Ba't si Lord yung sinisi mo? Diba? Ba't di mo sinisi yung sarili mo? Bakit? Sabi dito, "For God cannot be tempted by evil, and He Himself does not tempt anyone." Hindi kayo ililid ng Panginoon sa kasalanan. Pero ang Panginoon, nagpapahintulot siya ng mga pagsubok. Nagpapahintulot siya ng mga taong magtutukso sa atin para gumawa ng mga bagay na hindi kaaya-aya sa Panginoon. At doon tayo magdidesisyon kasi tayong magpapakita nun, sino bang susundin ko? Tawag ng laman o tawag ng Panginoon? Diba? So, ang sabi dito, huwag niyong sisihin si God pag kayo'y natitempt. But each one is tempted when he is carried away and enticed by his own lust. Sarili yan. Nasa sarili mo ang problema. Then when lust is conceived, it gives birth to sin. And when sin is accomplished, it brings forth death. Gusto ko lang po kayong bahagian ng konting paniniwala ng mga Hudyo. Sila po ay naniniwala na merong something sa atin na humihila sa atin towards the good or the bad. Ang tawag po nila doon is Yetzer Hatov, yung nag-i-impluensya sa yung gumawa ng mabuti, at yung Yetzer Hara, yung nag-i-impluensya sa yung gumawa ng masama. Parang yun po ang paliwanag nila kung bakit kahit godly ka, kahit mahal mo si Lord, kahit loyal ka kay God, bakit ka natatawag ng tukso? Bakit ka nagkakamali? Bakit ka pumapalpak? Yun yung puwersa na sinasabi nila. Hindi ko alam kung bakit hindi pa nila sabihing kaaway yung nagtetempt. Hindi ko alam kung bakit kailangan pa nating bigyan ng maskara na meron niyang something sa puso mo, meron kang inclination to the good, tsaka inclination to the bad. Ang sinasabi niya dito, kung mahal mo talaga si Lord, hindi mo siya sisisihin kung ikaw ay magkamali. Kung mahal mo talaga si Lord, pag ikaw ay nagkamali, anong approach natin kay God? Lord, sorry, nagkamali po ako. Wag na wag kang, Lord, ano ba yan? Ba't mo ko tinempt? Hindi ganun. Di ba? Ikaw ang nagdesisyong magkamali. Naiintindihan po natin?
So, sabi po ni James, sa James chapter 1, verses 16 to 17, "Do not be deceived, my beloved brethren. Every good thing given and every perfect gift is from above." Ito yung binibigay ng Panginoon sa atin, maging yung mga pagsubok na pinahihintulutan niya. These are perfect gifts coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or shifting shadows. Dahil mapagkakatiwalaan mo na alam ng Diyos kung anong ginagawa niya sa buhay mo. Kaya anong bilin po ni James? Prove yourselves doers of the word. Doers of the word. Ibig sabihin, isa sa buhay mo yung mga natututunan mo in Scripture. Not merely hearers who delude themselves. Yung mga hearers, yung parang nakikinig ka lang, kunyari, Christian ka, amen, amen ka dito, taas-taas ka ng kamay, pero walang nagbabago sa puso mo. Walang nagbabago sa ugali mo, walang nagbabago sa pakitungo mo sa asawa mo, o sa anak mo, o sa ka-opisina mo, o sa kaklase mo. Wag daw ganun. Anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man who looks at his natural face in the mirror. Parang kang nagsalamin, at pagkasalamin mo, at umiwas ka na sa salamin, nalimutan mo na yung itsura mo. Ganun po yung ibig sabihin ng hearers. Yung mga nagsisimba lang dito, tapos amen, amen. Tapos paglabas parang walang natutunan. Sana hindi tayo yun. Sana paglabas natin, meron tayong laman, meron tayong baon, no? Huwag kayong agad-agad makakalimot. Kaya importanteng vertical love natin. At yung susunod dyan, horizontal love, our love for others. Bakit mahalaga na minamahal din natin yung ating kapwa? At bakit mahalaga na dapat radical tayong magmahal? Because the practice of love is the practice of our faith. Kapag pinakita mo sa tao yung radikal mong pagmamahal, ang ipinapakita mo yung inyo ring kalakasan ng pananampalataya sa Panginoon. Kaya kayo nagiging mas mabuting tao kasi mahal nyo ang Panginoon. Kaya nyo ginagawa yung mga bagay na tama kasi ayaw nyong masaktan nyo ang Panginoon. Ayaw natin yung ganun. Kaya the practice of love is the practice of our faith. Ano yung mga matututunan natin ngayong hapon? Love radically. Kaninang umaga at kaninang tanghali, ang mensahe ni Pastor Edric, love radically, love God through trials. Nakita nyo na yon kanina. Love others more than yourself. Love sacrificially, tsaka love through life words. Pag tinignan nyo ho yung mga points na yan, radikal talagang pagmamahal yan. Bakit? Kasi mahirap po ito. Mahirap unahin yung kapakanan ng iba kaysa yung kapakanan ng sarili. Mahirap pong magmahal ng sacrificial. Yung, sige, mauna na kayo. Pero, mga nanay, taas ang kamay ng mga nanay. Mga nanay, alam na alam nyo po kung paano magmahal sacrificially. Kayo po ang unang nauubusan ng tulog kapag ang anak ay may sakit. Diba? Kayo na nga po ang nagpuyat, kayo pa po ang magluluto ng breakfast. Tapos yung breakfast hindi kakainin. Diba? O minsan sasawayin pa kayo ng mga anak ninyo. Sacrificial love yan. Loving through life words. Mahalaga din po yun na nakikita dapat sa pagmamahal, sa pananalita natin, yung ating pagmamahal. Pero ngayong hapon po, ang susundan nating outline ay ito. To love radically, we must, una, be impartial. Kasi gusto nating maging true to the text. Be impartial, display mercy, and be fueled by faith. Makikita rin po natin yung mga punto kaninang umaga dito sa puntong pag-uusapan natin ngayon. Magpatuloy po tayo sa James chapter 2. Ang sabi po ni James, "My brethren, do not hold your faith in our glorious Lord Jesus Christ with an attitude of with an attitude of personal favoritism." Sino po dito ang paborito ng nanay o tatay? Meron ba mga, gusto kayong mga honest kayo paborito kayo ng parents nyo? Oo. Sino dito yung, alam nyong hindi kayo yung paboritong anak? Meron ba? Marami. parang matindi yun parang yung pagtaas ng kamay, parang may emosyon pa di ba? Bakit kaya? Bakit kaya pinagbabawal ang personal favoritism? Ito po yung tinatawag na sin of partiality.
Nakikita po na kayo ay nagbibigay pabor, nagbibigay atensyon para doon sa mga mas nakakaangat. Ayaw mo dito kasi walang masyadong balik. Dito lang ako tututok kasi may balik to. Di ba? Kapag kayo magulang, syempre, yung pinakamabait na anak, yun yung pinakamahal ninyo. Pag meron kayong 3 anak, tapos yung isa pasaway, hindi nyo masyadong aanuhin tong pasaway na to, bahala ka sa buhay mo. Di ba? Hindi ko pa yan alam kasi hindi pa ako naging magulang. Pero pinagbabawal yon ni James. Kung tunay kayong radikal magmahal, dapat wala kayong favoritism. Hindi kayo nagpapakita ng amor sa iba, tapos pinagkakait nyo sa ibang tao. Malinaw po ba? Malinaw tayo, nagkakaintindihan po tayo, no? Pagpatuloy natin. If nagbigay siya ng sitwasyon, at ito makaka-relate kayo dito kasi simbahan tayo. Ang sabi niya, if a man comes into your assembly with a gold ring, gintong singsing, dressed in fine clothes, pag pumasok siya sa simbahan nyo, okay? And there also comes in a poor man in dirty clothes. So sabay pumasok, mayaman, amoy Givenchy ba yun? Ano bang pronunciation nun? O sige na nga, ano na lang, ano pa bang mahal na pabango? Tita, ano pang mahal na pabango? Dior, Christian Dior, ganun ang pabango. Tapos yung isa, ang pabango niya, Jobus lang, pulbo-pulbo lang. Ano pa, pwede mo pang sulatan yung muka kasi nasobrahan sa pulbo, di ba? Ayan na sila, parating na sila dito. Sabi niya, and you pay special attention. Nagbigay ka ng special attention to the one who is wearing the fine clothes. Tapos sinabi mo, ay dito po kayo maupo sa harap. Kailangan makita po kayo sa camera. Kailangan po nakikita kayo pag kinakausap kayo ng pastor. Magre-react kayo dyan, maganda po ang suot nyo. Dito na lang po kayo. Tapos yung mahirap, anong ginawa? You stand over there or sit down by my footstool. Ano ka? Mahirap ka ba? Dito ka lang Gusto nyo ba ganun ang simbahan? Naku, ang CCF po hindi ganyan. Kasi kami po, nung pumasok po kami sa CCF, mahirap lang din po kami. Sinasabihan po kami noon, pangmayaman lang yan. Actually, this week po, narinig ko, merong mga Grab drivers na nag-uusap-usap sa radyo. Alam niyo yun, yung nag-uusap sa radyo? Tapos, pagbaba nung pasahero sa CCF, narinig niyang rumadyo doon sa ibang mga Grab drivers. Anong sinabi? Nagbaba na naman ako ng mayaman dito sa pangmayamang church. Oo. Hindi ko alam ngayon kung paano nasabi ng Grab driver na mayaman. So tinatanong ko, paano niya nasabi na mayaman yung sumakay? Sabi kasi daw, dun sa loob ng Grab, ang pinag-uusapan daw nila, pera. Ay, saan mo ilalagay itong perang ganito? Saan mo perang ganyan? Tapos, mama, dito na kami, sa CCF. Di ang dating ngayon ng Grab driver, pang mayaman lang pala to Hindi nila alam, hindi niya naintindihan. Nag-uusap sila sa pera. Saan natin kukunin yung pera para bukas? Kulang na tayo dito, di ba? Kaya yung mga Grab driver pong nakikinig sa amin ngayon, pag naghatid kayo dito sa CCF, huwag niyo po kaming i-judge. Hindi po kami lahat mayaman. Marami po sa amin, normal na tao lang. Pataas ka na kami yung mga normal na tao lang. Ang dami, Hindi ko yan magagawa sa morning service. Kaya dito ko lang yan ginawa. Okay? Anong sinabi? Have you not made distinctions among yourselves and become judges with evil motives? Pag daw kayo nagpakita ng favoritism at pabor sa iba dahil sila yung sikat, sila yung may pera, sila yung magandang itsura, hindi ba kayo parang nagiging hindi kayo Kristiyano? Kung pipiliin lang natin, depende sa damit. Marami po sa ating hindi makakapasa. Marami din po sa atin, susuyurin nyo yung mga ukay-ukay para lang po pagdating nyo dito sa CCF, parang ang ganda ng damit. Buti na lang hindi tayo ganun. Bakit? Kasi kasalanan yun. Ang sinasabi ni James sa kanila, if you show partiality, wala kayong pag-ibig at hindi kayo makadiyos. Kasi nang mamata kayo ng tao. Ano pong kasunod niyan? Listen, my beloved brethren. Did not God choose the poor of this world to be rich in faith and heirs to the kingdom which He promised to those who love Him? Hindi ba nagbigay atensyon ng Panginoong Hesukristo maging sa mahihirap?
maging doon sa mga kinukulang, maging doon sa mga may problema at hindi marangya ang buhay, minahal din sila ni Jesus. At dumarting si Jesus, namatay si Jesus para din sa kanila. Yan po yung sinasabi ni James. Si James na hindi kailanman naniwala kay Jesus nung nagmi-ministry si Jesus. Naalala niyo po sa Bible, yung mga kapatid ni Jesus, kapatintero niya yan. Joke lang yung patintero hindi ko alam kung may patintero sila. Kalaro niya ng mga jolen. So isipin ninyo, nung tumanda si Jesus, sinasabi niya siya yung tagapagligtas. Isipin niyo kayo yung kapatid. Maniniwala ba kayo? Maniniwala ba kayo na kapatid? Huy! Di ako din, brother of kapatid kita, Diyos na din ako, ganun. Paano ka naging Diyos? Kinukutusan nga kita, parang ganun, di ba? Pero tingnan nyo, nagbago sa buhay niya. Maging siya na hindi naniniwala kay Jesus, tinuturo na ngayon yung katuruan ni Jesus. Bakit? Sinabi ni Jesus sa Luke 6:20, turning his gaze toward his disciple, he began to say, "Blessed are you who are poor, for yours is the kingdom of heaven." Hindi po ito ibig sabihin na maging mahirap na lang tayong lahat dahil sa atin ang kaharian ng Panginoon. Pero ang sinasabi dito, kung kayo ay nagkukulang, kung kayo ay may kakulangan at alam nyong hihingin nyo yon sa Panginoon at magtitiwala kayong si Lord ang magtatawid sa inyo, buong-buo nyong nakukuha yung benepisyo ng kingdom ng Panginoon. Sino ba dito kahit mahirap, parang pakiramdam mayaman tayo kasi faithful ang Panginoon? Ayan, amen, di ba mga kapatid? Totoo kasi yung turo ng Panginoong Hesukristo. So, ang sinasabi ho dito, huwag kayong mangmata. Huwag kayong magkaroon ng favoritism. Huwag kayong magkaroon ng favor para dun sa mga feeling nyo may balik sa inyo. Mahalaga pong maintindihan nyo ito dahil sa kultura ng mga Hudyo, napakahalaga ng mga taong mayayaman. Pag sila pumunta sa synagogue para magsimba, kailangan paglingkuran sila. Bakit? Dahil sila yung nagbibigay para masuportahan yung kakilusan. Kaya ganun ang attitude nila. Ang sinasabi dito ni James, huwag kayong mamili. Mahalin nyo lahat. Mayaman, mahirap, tanggapin silang lahat. Anong ginawa nila? You have dishonored the poor man. Is it not the rich who oppress you and personally drag you into court? Bakit ba binapaboran nyo yung mayayaman? Hindi ba yung mayayaman yung nagsasampa ng kaso sa inyo at nagrereklamo sa inyo? Do they not blaspheme the fair name by which you have been called? So nakikita nyo po yung kamalian nung early believers na talagang nabubulag sila sa katotohanan. Pakiramdam nila, mayaman to, alagaan natin to. Hindi na nila nakikita na hindi na to nagbe-behave ng maayos, na medyo may mga palpak na silang ugaling pinapakita, pero dahil okay yan, sige, tanggapin mo lang. Yun ang problema. You cannot be partial. At ano po yung solusyon na binigay ni James? Sabi niya sa verses 8-9, if, however, you are fulfilling the royal law according to Scripture. Pag sinabi mong royal law, ito yung pinakamahalagang batas. Ito yung pinakamahalagang instruction. The royal law according to Scripture, you shall love your neighbor as yourself. You are doing well. Pero kapag nagkaroon ka ng partiality, you are committing sin and are convicted by the law as transgressors. Ang nire-rebuke po niya itong mga Hudyo na parang akala nila nasunod sila sa batas, pero wala silang amor, wala silang pagmamahal, wala silang concern, may favoritism sila. Hindi totoo yung kanilang paniniwala. Nai-imagine niyo po yon? Pwede tayong naniniwala, nagsisimba dito, nagtataas ng kamay, nagbubuklat ng Bible, pero kung hindi nakikita sa gawa, hindi ka panipaniwala yung ating faith. Tanungin niyo po yung inyong katabi ngayon, ikaw ba totoo kang Christian? Yung iba hindi na nagtanong. Kasi sabi niya, baka pag tinanong ako, tatanungin na din ako. Hindi rin yung sagot ko. Pag hindi po ang sagot nila, sabihin niyo, ako din. Same tayo. Quits lang tayo, di ba? Tingnan niyo po itong mga batang ito. Sila po ay mga estudyante sa Chestnut Hill sa Massachusetts. Estudyante po sila sa Yeshiva High School sa Brighton. Okay?
Naglalakad ho sila sa tabing ilog at may nakita silang lumulutang na katawan ng tao. Agad-agad ho silang tumakbo para hanguin yung tao, to take the person out of water. Pero pagkuha po nila dun sa tao, yung tao po ay may tato ng swastika. Alam niyo yung swastika? Yung tato ng mga fans ni Hitler. Di ba? Yung parang crooked cross, yung parang ganyan. Oo, swastika. Nakita nila, may swastika. Kung Hudyo kayo, at alam nyo kung anong ginawa ng mga German, ng mga may swastika na sign, anong gagawin nyo dun sa hinila nyo? May swastika! Gagawin nyo ba? May swastika! Parang ganun. Anong ginawa nitong 4 na batang to? Hinila nila hanggang sa pampang at tumawag sila ng tulong. Tapos nung dumating yung pulis, sabi ng mga bata, pwede nyo po bang wag pagsabi kung sino-sino kami? Gusto lang po namin malaman ng tao na nililigtas namin na ang nagligtas po sa kanya ay mga Hudyo. Yun ang radikal na pagmamahal. Yun ang pagmamahal na hindi namimili. Ay nako, hindi ako ano dyan, ayoko yan. Hindi ganun. Pag kayo nagdi-disciple, hindi kayo mamimili ng tao. Sino bang binoto niyan? Ay, ayoko yung binoto niya. Kaya ako, welcome. Andiyan yung isa kong disciple, welcome na welcome ka, di ba? Oo, lahat welcome, para masaya. Hindi tayo namimili ng tao dito. Hindi tayo namimili kung sinong mayaman, sinong mahirap. Alam nyo bang sa D-group, ganun din? Hindi kayo maghahanap ng pangmayaman lang tong D-group ko, ha? Meron bang ganun dito? Meron bang D-group dito na parang pangmayaman lang lahat? Sana wala po. Sana welcome kahit sino. Kasi pagdating nyo sa D-group, ang pag-uusapan nyo, hindi yaman nyo. Yaman ng Panginoon sa inyo. Yun ang mahalaga. Kaya dapat po, wala tayong partiality o favoritism, okay? Susunod po nating punto, we have to display mercy kung gusto nyong magmahal ng radikal na pagmamahal. Kailangan nakikita po ang mercy sa inyo. Sino dito ang pangalan ay Mercy? Aling Mercy, taas ka ma. Ate Mercy, may Ate Mercy tayo dito. May mga Mercy pa ba dyan? Naku, napaka-konti naman ng mga Mercy dito. Lord, have mercy. Ayan. Mercy, awa, habag. Mahalaga po yan. Babahagyan ko po kayo ng 2 kwento. Isang kwento tungkol sa manggang hilaw at isang kwento tungkol sa donut. Parehas ko po itong kwento. Ayoko magbida-bida, pero gusto ko lang pong i-share sa inyo. Na nung bata po ako, at alam to ng mga magulang ko na nandyan ngayon, sa gate ng school namin, sisilip kang ganyan. Tapos makikita mo yung mga tindero sa labas. Araw-araw po, tumitingin ako sa gate at nakikita ko yung nagtitinda ng mangga. Na para pong pagod na pagod siya, matandang lalaki po siya. Pagod na pagod, nagpupunas ng pawis, tapos nagpapaypay siya, ganyan yung sombrero niya, papaypay niya sa sarili niya. Tapos yung mga bata, pag lumabas po ng school, tatakbo sa cotton candy, tatakbo sa laruan, walang pumupunta dun sa nagtitinda ng mangga. Kaya po nung nagkaroon ako ng konting pera, sabi ko, babaguhin ko ang takbo ng mundo. Bibili ako ng mangga. At tumawid ako, bumili ako ng mangga, in-enjoy ko, mahilig ako sa maasim, mahilig din ako sa maanghang, kaya sabi ko yung maanghang na bagoong po, saya-saya ako. Umuwi akong may typhoid fever. Umuwi akong nagkasakit ako dahil sa bagoong ni Kuya. Bakit? Bakit ka kasi bumili doon? Sabi nung nanay ko, naawa ako kay Kuya. Pero nakaganyan po ako. Nasakit-sakit ng tiyan ko. Naawa kasi ako sa kanya. Maawain talaga akong tao. Nung medyo tumanda ako at naging mas wais na ako, naglalakad ako dyan sa may Star Mall, Shangri-La. Hindi ako nag-Shangri-La Mall, Wala akong pambili doon. So tumatawid lang ako. Alam niyo yun, dadaan ka galing Mega Mall, tatawid ka ng Shangri-La para hindi ka masyadong mapapawisan. Tapos lulusot ka dun sa may MRT. Bababa ka ng Star Mall para makasakay ka ng jeep. Ganon ako. So parang ang yaman-yaman ko, bumili ako ng donut doon sa Shangri-La. Tapos paglabas ko, may pulubing lumapit sa aking bata. Ganyan. Walang explanation. Nakaganyan lang.
Sa isip ko, gagawa ako ng mabuti ngayong araw na ito. 2 ang chocolate, nati choco na binili ko, nakain ko na yung isa na lang ang meron ako. Sabi ng utak ko, oras na para maging mabait ka. Tinupi ko yung donut, yung lalagyan ng donut. Tapos inabot ko dun sa bata. Nakasmile po ako nakasmile ako. Inabot ko. Alam niyo po sabi ng bata? Sabi ng bata, binato! Ay talaga po, nag-iinit yung buo kong pagkatao. As in, kasi sabi ko, sakripisyo ko na ito, favorite ko to kasi yung baon ko ganito lang eh. Nung tinapon niya talaga, bakit mo tinapon? Pinulot ko, tapos pinagpag ko, tapos kinain ko ulit. Ganyan mga nagka-typhoid ulit ako, hindi, joke lang. Bakit ko to sinishare sa inyo? Minsan po iniisip natin, pag tayo nagpakita ng awa sa iba, kawawa tayo. Naalala nyo yun? Nararamdaman nyo ba yun minsan? Pag puro na lang awa, ako ang kawawa. Hindi, pigilan mo muna, kaya minsan po yung mag-asawa, huwag ka nang maawa dyan, hayaan mo siya magutom. Di ba? Pag ayaw kumain, anong ulam? Ito, ginisang pechay. Ay, walang hotdog. Ay, bahala siya magutom. Di ba? May ganun ba yung mga magulang? Iba na yata yung magulang ngayon eh. Di ba? Naghain ka ng ginisang pechay. Kain na. No, walang chicken nuggets. Ganyan. Ay, chicken nuggets? Sige, bibili kami ng chicken nuggets. Ganyan. Dati po sa amin, ayaw mo ng pagkain, huwag ka kumain. Di ba? Bakit ko ito sinishare sa inyo? Hindi ko rin po alam. Sinishare ko ito sa inyo dahil kailangan nagpapakita tayo ng awa, nagpapakita tayo ng kabutihan sa iba, kahit na medyo lugi tayo. Kasi yun ang radikal na pagmamahal. Ang radikal na pagmamahal, hindi yung kung anong tutubuin mo, pero kung anong ibibigay mo sa iba. Yun ang radikal na pagmamahal. Tingnan niyo po ang sinabi sa James chapter 2 verses 8 to 9. Whoever keeps the whole law and yet stumbles in one point, he has become guilty of all. Kung magkamali kayo sa isang batas, guilty kayo sa lahat. Kahit mabuting tao kayo pero madamot kayo, guilty kayo. He who said, do not commit adultery, also said, do not commit murder. Now, if you do not commit adultery, but you commit murder, you have become a transgressor of the law. Ano ibig sabihin yan? Pag sinabi ng Diyos, mahalin mong kapwa mo, mabait ka sa lahat, pwera na lang dito sa taong to. Kasi nakakabwisi talaga siya. Diba? May mali kang ginagawa. Bakit? Kasi ang utos sa'yo, mamahalin mo lahat. Yun ang radikal na pagmamahal. Diba? Magiging mabuti ka dun sa tao. So kung namimili ka lang ng susundin, hindi ka talaga sumusunod kay Lord. Kaya nga po mahalaga, kalimutan nyo yung sarili nyo. Ang radikal na pagmamahal, nililimot ang sarili, inuunang iangat ang ibang tao. Nagpaparinig po tayo ngayon sa mga politiko natin. Opo, unahin nyo po muna yung Pilipinas. Opo. Philippians 2 verse 3. Ano pong sinabi dyan? Do nothing from selfishness or empty conceit, but with humility of mind, regard one another as more important than yourselves. Sino po sa inyong nakaramdam na parang pinahalagahan kayo ng isang tao, higit pa sa kanyang sarili? Meron ba? Meron na ba? Nakaramdam na po kayo? Katabi niyo po ba yung nagparamdam nun sa inyo? Mamamatay ako dito. Maya-maya lang. Meron ba? Okay, marami po nakaramdam. Anong pakiramdam ng ganon? Anong pakiramdam ng ganon na parang inuuna kayo, yung parang nagsasakripisyo, kunyari isa na lang yung piraso ng hotdog, o sige, sa'yo na yan. Di ba? Nagkaagawan na ba kayo ng ulam sa bahay? Naranasan niyo ba yun? Yung parang may gutom pa, tapos isa na lang yung natira doon na itlog. Tapos yung mga itsura niyong lahat parang, sino kayang mabait sa amin today? Sino kayang magiging Christian ngayon? Di ba? Tapos pag may nauna na, sige anak, kunin mo na. Thank you. Di ba? Nakaranas ba kayo nung ganon?
Oo, naku, naranasan ko din yan sa magulang ko. Kaya nung lumaki na ako, bumawi na sila. Hindi, joke lang. Naranasan ko din yun na napaka-selfless nila. Dapat ganun po tayo. Do nothing out of selfishness or empty conceit, but with humility of mind regard one another as more important than yourselves. Importante nyo po itong malaman dahil ang utos ni Jesus, you have heard that the ancients were told, you shall not commit murder. Whoever commits murder shall be liable to court. But I say to you that everyone who is angry with his brother shall be guilty before the court. Alam niyong masamang pumatay, pero ang pagiging magagalitin, ay pagpatay sa iba. Kaya kung gusto niyo maging radikal, kakalma kayo dapat. Ito po ay napakamalaking rebuke sa akin dahil this week po sobrang pressured ako. Sobrang pressured ako kasi nung Friday pa po ako nag-i-speak. Sabi ko, kaya yan, kaya yan. Pero unti-unti, nararamdaman ko yung temptation ng kaaway na, kawawa ka naman, hindi ka makapag-enjoy kasi mag-aaral ka pa, magpipreach ka pa, magaganto ka pa. Kawawa ka naman, wala ka ng boses, tapos sigaw pa ako ng sigaw ngayon, di ba? Ano nangyayari sa akin? Tumitingin ako sa sarili ko, kaya naman, hindi nagiging maganda yung pakitungo ko sa ibang tao. Kadalasan po, hindi magandang pakitungo natin sa iba kasi ang iniisip natin, sarili. Diba? Yun ang pinakamali nating lahat na sinusunod natin yung ating mga kagustuhan lang. Ano pong utos ng Panginoon? Tingnan nyo sa Zechariah 7:8-10. Thus the Lord of hosts said, dispense true justice, practice kindness, and compassion each to his brother. Maging mabuti kayo sa iba. Ipamalas ninyo yung kabutihan na yan sa inyong mga kapwa. And do not oppress the widow. Huwag niyong kawawain yung mga biyuda. Or the orphan, yung mga ulila, huwag niyo silang isantabi. Or the stranger, yung mga hindi ninyo kaano-ano. Hindi ninyo kabayan, hindi ninyo kabansa. The poor, yung mga mahihirap, dapat hindi nyo ho sila isinasantabi. Kaya tayo po sa CCF, we have a ministry that supports even those who are in poverty, even those who are in calamity-stricken areas. May tulong tayo, may uplift po tayo. Bakit? Kasi gagawa tayo ng mabuti, hindi lamang dun sa mga kasama natin dito, but we extend that to others so that they too will receive the love of Christ. Yun ang pinakamahalaga nating gagawin. Diba? Do not devise evil in your hearts against one another. Pure and undefiled religion, James 1:27. Ang sabi niya, visit the orphans, widows in their distresses. Keep oneself unstained by the world. Maging mapagmahal tayo sa iba. Ipakirate nga po ang sarili, mapagmahal ba ako sa kapwa ko? 10, pinakamapagmahal kayo. 1, wala kayong pake sa kapwa nyo. Sino po dito? 8 to 10. Okay, konti lang. Sino po dito? 5 to 7. Okay, medyo nasa gitna po kayo. Sino po dito? 1 to 4. Yung iba, 0 talaga. Hindi na kayo nahiya, no? Hindi na nahiya ako, 0 ko. Walang-wala talaga. Sana po, hindi tayo ganyan, okay? Paano ba tayo magpapamalas ng mercy? Display it with our words. Eto na. Bato-bato sa langit, ang tamaan, wag magagalit. Sabi po ni James, if a brother or sister is without clothing and in need of daily food, and one of you says to it, go in peace, be warmed and be filled, and yet you do not give them what is necessary for their body, what use is that? Nakikita niyo yung sinasabi niya? Sabihin nating merong tao dito ngayon sa CCF, ginaw na ginaw, ubod-ubad ng ang tao'y sumipot. Sabi ng lola ko, nakapiit, nangangatog, ganyan, naglilimos, ganyan. Tapos ang sasabihin mo is, alam mo, si Lord ang bahala sa iyo. God bless you. Sa palagay nyo, natulungan nyo siya? Hindi, di ba? Kasi kapag kailangan ng tulong, tutulungan dapat. Bibigyan dapat. At magsasabi kayo, hindi lang ng mga ganitong salita, I bless you in Jesus' name. Tapos wala ka ng pake. Hindi pwede yun. Hindi pwedeng sinusukat tayo sa salita lang. Kailangan nakikita sa gawa.
ginagawa dapat natin. Tinototoo dapat natin. James chapter 3 verse 6. The tongue is a fire. Sino po dito may kilala sa bahay na ang dila talagang nag-aapoy? Uy, nahiya magtaas ng kamay. Nakatingin eh. Nakita ko nakatingin yung kung magtataas ng kamay. Oo. Sige, wag niyo na pong ibisto. The very world of iniquity, the tongue is set among our members as that which defiles. Ito daw ang nakakasira sa buong katawan. Bakit? Sets on fire the course of our life and is set on fire by hell. Bakit? For every species of beasts and birds, of reptiles and creatures of the sea, kahit anong halimaw o animal man yang maisipan ninyo, lahat yon it's tamed and has been tamed by the human race. Nakakita kayo ng leon na inaalagaan sa zoo? Di ba? Yung mga leon na gagayan tapos tatalon sa patungan. Leon yun pero nasunod. Pero ang dila daw, hindi mo mapapasunod. No one can tame the tongue. It is a restless evil and full of deadly poison. Nakakalason daw po yung kasamaan ng ating dila, yung ating pananalita. Ang gusto ko pong mangyari ngayong araw na to ay hindi nyo puputulin yung dila ninyo. Okay? Wala, kahit putulin nyo yung dila ninyo kung masama ang ugali ninyo. Masama pa din kayo. Okay? It is restless evil and full of deadly poison. With it we bless our Lord and Father. Isipin po ninyo, sa pananalita po natin, yes, praise God, praise God. Tapos sa bahay, hayop ka naman pala. Pwede ba yun? Pwede ba? Jesus, Jesus, yes. Jesus, yes. Jesus name. Ganyan. Pero sa bahay, alam mo ba? Hindi mo lang natatanong pag-pray mo to si eto yung niya. O anak ko, pag-pray mo kasi ang pakiramdam, ako lang naman ito. Para kayong may Christy per minute portion Parang meron kayo, si ganito, hindi talaga niya kasi yung magulang niya, pinapaimbestigahan siya. Yan yung mga gusto niyong pinapanood. Huwag ganon, di ba? Ingat-ingat tayo sa mga salita natin, ingat-ingat tayo. Alam niyo po ba, may kilala kami, ito pong babaeng ito, ay nagkaroon ng iba't ibang relasyon sa mga iba't ibang lalaki na masasama ang ugali. Sobrang sama ng ugali, minumura siya, sinasabihan siya ng kung ano-ano, sinisigawan siya, napaka-stricto sa kanya. At tuwing magbe-break po sila, magpapalit siya ng panibagong boyfriend, yung boyfriend na nakukuha niya, hindi ko alam for some reason, yung mga babae nga dito, ganun ba kayo? Gusto niya talaga masasamang tao? Di ba? Hindi ko alam kung anong merong adventure sa bad boy. May mga nag-react. Yung talagang yung crush nyo, yung parang gusgusin Gusto nyo yung ganun. Tapos, pag mag-jowa na kayo, tapos masama siya sa inyo, iiyak kayo, di ba? Parang hindi niya ako pinapahalagahan. Bakit kasi masamang tao yung ginusto mo? Diba? So, ito pong babaeng ito, talagang binubulyawan siya at minsan sa text, talagang yung mga salita, naka-all caps pa, hayop ka, bla 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 bla. Ganyan. Alam niyo po, nung siya po ay pumasok sa isang relasyon na tama na. Eto na, tama na, okay na to. Anong ginawa nitong babae? Kinopya niya yung kanyang experience doon sa kanyang mga ex. So ngayon, kahit mabuti yung kanyang partner, bit-bit niya yung pain. Bit-bit niya yung sakit doon sa mga na-receive niya. At anong ginawa niya? Ginawa niya yun ngayon doon sa kanyang partner. Nakikita niyo po yung epekto ng ating pananalita? Yung kapatid ko po, hindi ko na siya papangalanan, pero nandito po siya ngayon. Pero, hindi po siya mapapahiya dito. Dahil ang mapapahiya po ay mga magulang ko, na nandito din ngayon for some reason. Yung kapatid ko pong babae, ay maliit pa, meron kaming laruang kabayo. Alam niyo yung naggaganon, yung umaalog na kabayong ganyan? May pekem buhok yun. Yung kapatid ko po isang araw, lumapit dun sa kabayo. Hinila yung buhok ng kabayo. Tapos minura yung kabayo. Tiay mo, ganyan. Alam niyo yung tiay, di ba, na mura? Minurang ganun. Ay, yung mga magulang ko, ano sinabi? Ay, minura. Ay, dapat minura. Natuwa pa.
Kasi di ba pag bata, cute? Ang cute kasi, ay, ako nagmumura, ikaw ba yan? Ikaw bang kinopya? Sabi nung nanay, hindi, ikaw yan. Naglalandian pa silang dalawang ganyan. Yan tuloy, naghiwalay sila. Joke lang po. So, ano sinasabi natin? Yung ating pananalita, kokopyahin yan. Kaya kung pwede po, kung kayo yung mag-asawa, gusto nyo maging matino yung inyong mga anak, huwag nyong pakita sa kanila na nagbubulyawang kayo. Hayop ka ba? Mas hayop ka din. Pag ganyan kayo, yung mga anak ninyo magiging ganun din sila. Ingatan natin yung ating dila. Ingatan natin yung ating pananalita. Dapat pag kayo mag-aaway, mahal na mahal kita. Lagi kitang pinagpe-pray na sana kunin ka na ni Lord. Huwag naman ganon. Pero alam niyo yun, huwag kayong magbulyawan sa harap nila kasi kukopyahin nila yan. Tapos paglaki nila, hindi nila maintindihan, bakit ba ako ganito? Bakit ba ang sama ng pananalita ko? Ayun, nakopya sa bahay. Ingatan po natin yung ating pananalita. Do we display mercy by being selfless? Taas kamay ng mga selfless. Selfless. Alam niyo ba yung selfless? Aba, humble kayo lahat ha. Ayaw niyo masyado magyabang ha. Kasi pag nakita kayo sa camera, sisingilin kayo ng mga kapamilya niyo. Nakita kita, sabi mo, selfless ka. Tingnan po ninyo, sabi ni James, where jealousy and selfish ambition exist, there is disorder in every evil thing. Kapag sakim tayo, sarili natin iniisip natin, kasamaan ang dulot niyan. But the wisdom from above is first pure, peaceable, gentle, reasonable, full of mercy, good fruits, unwavering at without hypocrisy. Tanggalin nyo yung pagiging makasarili. Kasi ang sinabi ni Pastor Edric kanina, love sacrificially, ibig sabihin, isantabi mo yung iyong sarili para sa ikakabuti ng iba. Naiintindihan niyo po yun? Isasantabi niyo muna yung opinion ninyo, kahit bad trip kayo, santabi mo muna. Pagluto mo muna siya ng pagkain. Pikon na pikon ka, pero nagugutom siya ngayon. Magluto ka muna. Tapos kumuha ka ng Clorox. Joke lang. Wag ganon. Magagawa ka muna ng mabuti para sa kanya. Tapos pag kumakain na siya at sarap na siya, ang sarap nito ha. Nasasarapan ka ba sa pagkain mo? Oo. Ito nga pala yung mga hindi mo nagawa ha. Tsaka ka maningil, di ba? Pero gumawa ka muna ng mabuti at maging mabuti ka sa kanya. Sakripisyo muna. What is the source of quarrels and conflicts among you? Ano bang pinag-aawayan natin madalas? Ang pinag-aawayan natin ay yung mga selfishness natin. Sarili mong kagustuhan, hindi mo nakuha, bad trip ka. Naalala niyo, mga mag-aasawa dito, pag may gusto yung asawa ninyo at hindi niya nakuha, bad trip siya sa inyo. Di ba? Tapos parang pagsasabihan mo, bakit ka galit? Hindi ko rin alam, galit ako. Pero kaya siya galit kasi may hindi siya nakuha. May hindi nagawa para sa kanya o may hindi na ibigay para sa kanya. Pag ganun ka mag-iisip, lagi kang bugnutin. Bakit? Kasi laging sarili mo iniisip mo. Kung lagi pong sarili nyo ang iniisip ninyo, itong katotohanan para sa inyo kulang ang lahat ng kayang ibigay ng mundo para sa iyo. Dahil sarili mo ang iniisip mo. Kahit bigyan ka ni Lord ng blessing, kulang pa rin. Bakit? Kasi nakatingin ka sa sarili mo eh. Tumingin ka muna sa iba. At makikita mo, blessed ka rin naman. Hindi mo kailangan maging sakim. Hindi mo kailangan sundin yung tawag ng iyong laman. Sabi dito, you are envious. Naiinggit ka sa iba pero wala kang makuha, so nakikipag-away ka. You have because you do not ask. Hindi ka man lang nagtatanong ng maayos. You ask and do not receive because you ask with wrong motives. Lord, gusto ko yumaman. Lord, I pray for this lotto. Ganyan. Huy, hindi pinagpe-pray yan. Baka naman kayo nagpe-pray, Lord, give me a number. John 3:16. 3, tsaka 16. Ay nako mga kapatid, huwag niyo pong gagawin yan. Ang faith ninyo sa Panginoon, huwag kayong titingin sa wala sa inyo. Kasi kung titignan ninyo, you have the Lord. And the Lord owns the universe. The Lord owns everything. So, kumpleto ka sa Panginoon. Matibay po yung paninindigan yan. Alam niyo mga makasarili, para po silang peacock. Nakakita na ba kayo ng peacock? Di ba? Yung mga peacock, parang pag naglalakad yan, nakaganyan lang yung buntot nila sa likod. Parang normal lang silang, parang malaking chicken lang sila.
Pero pag gusto nila magpapansin, bigla po yung kaganon. Tapos naganyan yung yung buntot niya sa likod. Tapos magdi-display na yan, umiikot-ikot yung peacock na ganyan. Tapos gustong-gusto ng mga peacock yon pag pinipicturean sila. Pag, uy, naku, siya ang bida. Uy, siya ang bida. May kilala kayong ganyan ng mga selfish? Kunyari, nasa grupo kayo, may nag-o-open up. Oh, ito nga yung sinasabi ko. Ay, alam mo, may ganyan ako eh. Nangyari yan sa akin eh. Nakaranas na kayo ng ganon? O, ikaw na naman yung bida. Ako nga yung nag-share. Hindi, naiintindihan ko yun. Narinig ko na may ganyan din ako eh. Sa akin, yung nangyari sa akin, ganito. Huy, hindi ikaw ang bida. Hindi ka peacock. Huwag kang umangagaw ng pansin. Di ba? Kapag selfish tayo, gusto natin nasa atin palagi yung spotlight eh. Ang taong selfless, you boost others up. Ikaw, anong kwento mo? Ikaw, anong masasabi mo? Ikaw, gusto kong marinig kung anong isi-share mo. Ganon dapat, hindi yung, ay, ako rin yan. Tapos nag-open up yung isa, ay, ako din, na-experience ko din. Mamaya ka na. siya lang magsasalita. Di ba? Huwag tayong maging peacock. Huwag tayong maging tungkol lang sa sarili natin. Because God is opposed to the proud but gives grace to the humble. So anong dapat natin gawin? Submit therefore to God. Resist the devil and he will flee from you. Kung nagkakaroon ka na ng urge na maging makasarili, submit yourself to God. Lord, sinusuko ko yung sarili ko sa iyo. Ayoko Lord, na tignan ko to kung ano lang yung gusto ko. So I draw near to you, God. Be my peace. Kayo po ang kumatagpo sa akin sa puntong ito. Cleanse your hands, you sinners. Purify your hearts, double-minded. Be miserable and mourn and weep. Let your laughter be turned into mourning and your joy to gloom. Humble yourselves in the presence of the Lord. And what? Ano po yung pangako? Humble yourselves in the presence of the Lord and He will exalt you. Kapag tayo po'y mapagkumbaba, Panginoon, hindi ko kaya tong challenge na to. Hi, Lord, napipikon po ako. Tulungan niyo po ako, Lord. I cannot do this by my own. I need your Spirit. Humble yourselves. Iaangat ka ni Lord. Kasi ang gusto ni Lord, yung hindi makasarili, at ang gusto ni Lord, yung tapat sa sarili. Lord, kulang ako. Kulang ako kung wala ka. Diba? Masama ang ugali ko, Lord, kung wala ka. Please, Lord, take control of me. Naintindihan natin? At pag sinuko mo yung sarili mo kay Lord, pag si Lord ang bahala sa'yo, magugulat ka kahit anong gawin sa'yo ng mga tao sa paligid mo. Hindi ka napipikon. Ang haba ng PC mo, ang haba ng pasensya mo. Bakit? Kasi si Lord ang may hawak ng puso mo. Hindi ka apektado, hindi ka kayang patumbahin ng mga nanlalait sa'yo. Bakit? Kasi confident in the Lord ka. When God is for you, who is against you? Sabi nga ni Paul, di ba? Tama ba yon, mga kapatid? Confidence natin nasa Panginoon. Do we display mercy by avoiding judgmentalism? Bawal po ang judgmental, sabi ni Itbulaga. Sino dito judgmental? Wala rin. Ayun, meron ko. At least may mga honest po tayo. Ano yung mga judgmental dito? Yung parang, ay nako, eto na naman tong nagsisimba dito. Lagi yang natutulog eh. Hindi nyo man lang po inisip na baka may sakit siya. Na baka po may sakit siya sa puso or utak na hindi po niya mapigilan na maiidlip siya. O ginajudge nyo po ba pag kunyari nag-praise and worship? Ako, sana Lord, hindi na kumanta tong katabi ko. Hindi ko marinig yung second voice. Huh? Ano ka judge ng the voice? Di ba? Huwag ka naman ganun. Huwag naman tayo maging judgmental. Bakit po huwag maging judgmental? Tingnan ninyo ha. Do not speak against one another, brethren. He who speak against a brother or judges his brother, speaks against the law and judges the law. Ano pong ibig sabihin nito? Bawal na akong magsabi ng napansin ko, uy, mali ka dyan. Bawal ko nang sabihin kasi I cannot speak against my brother. Hindi. Ang ibig sabihin nun, wag mong ipa-appear na ikaw ay mas mataas kesa dun sa batas na sinusunod natin.
So, ibig sabihin, hindi porket may nakita kang mali, mali ka bad trip ka, hindi pwedeng ganun. Kailangan maayos mong sinasabi. Sa mga magulang at anak, pag kayo po ay nakakita ng mali sa inyong anak, huwag niyo pong sabihin, ano ka, palpak ka na naman ha, palpak ka talaga kahit kailan ba? Huwag ganun. Sabihin niyo lang po, alam mo, minsan palpak ka. Joke lang. Alam mo, minsan talaga, cute ka pero minsan talaga nakakatakyut ka. Di ba? Lalagyan nyo ng mercy. Kasi kung magre-rebuke kayo, mali ang ginagawa mo, grabe ka, mali ang ginagawa mo. Yung ugali mo, lumalabag din sa batas. Bakit? Kasi ikaw hindi ka nagpapakita ng amor, hindi ka nagpapakita ng awa, hindi ka nagpapakita ng kabaitan. Yun yung ibig sabihin nito, no? Kaya sinabi dito, there is only one lawgiver and judge, the one who is able to save and destroy. Who are you who judge your neighbor? Huwag tayong mangmata at huwag tayong mangmataas. Ang mga Hudyo po kasi, sanay sila sa kultura nila na laging mataas ang tingin nila sa sarili. Kasi sila yung chosen sila yung pinili ng Panginoon Yun yung iniiwasan dito. At sinasabi niya, kung kayo talaga ay followers of Jesus na, dapat maayos ang pakitungo nyo sa iba at hindi kayo nagja-judge. Sabi po ni Jesus, do not judge so that you will not be judged. So bawal na, Lord, bawal kong sabihin na mali yung ginagawa ng kapitbahay ko, mali yung relasyon na meron sila, mali yung ganito, ganyan. Bawal na ba akong magsalita? Hindi. Hindi bawal. Bakit? Hindi po nito pinapagbawalan na tayo ay maging discerning o aalamin natin yung tama at mali. Ang pinagbabawalan po nito is yung maging mapangmata tayo o mapanghusga sa iba. Sa isa pong verse sa John, sabi ni Jesus, do not judge according to appearance, but judge with righteous judgment. Ibig sabihin, may pagkakataong ang judgment mo tama. May pagkakataong tama yung judgment mo pag sinabi mo, mali talaga yung ginawa ng anak mo. O pag nakita mo, mali talaga yung ginawa ng kaopisina mo. Niloloko niya yung asawa niya o something like that, di ba? Tama lang na sabihin mo. Tama lang na erase mo yung correction na yon. Mahalaga po na yung judgment natin ay hindi panghuhusga sa kanilang pagkatao, pero ito ay nagsasabi sa atin, ito kasi yung tama. Ito yung mali mong ginawa. Naiintindihan ninyo? And the manner of giving it, mahalaga rin. Kasi pag naging mayabang kayo, righteous ka? Ikaw na lang palagi tama? Do you display compassion? May compassion ba kayo sa ibang tao? Sabi po dito, James chapter 5, come now, you rich, weep and howl for your miseries which are coming upon you. Your riches have rotted, and your garments have become moth-eaten. Your gold and your silver have rusted, and their rust will be a witness against you, and will consume your flesh. Kakainin nyo inyong laman like fire. It is in the last days that you have stored up for you your treasure. Kapag sakim ka, maramot ka, inisip mo lang sarili mo, inipon mo lang para sa'yo. Huwag kang ganon. Sabi dito, behold, the pay of the laborers who mowed your fields and which has been withheld by you cries out against you. Di ba? Umiiyak na ng hustisya. Bakit? Kasi ikaw nagpapakasasa ka, tapos yung mga nagtatrabaho para sa'yo, hindi mo pinapasweldo ng tama. The outcry of those who did the harvesting has reached the ears of the Lord of Sabaoth. You have lived luxuriously on earth and led a life of wanton pleasure. Ano tong rebuke na to? Bawal ba maging mayaman? Bawal ba maging mayaman? Hindi po. Ang bawal, maging sakim at maging walang pakialam sa iba. Okay lang kung yumaman kayo. Okay lang kung maging successful kayo. But also make sure you do righteous things with whatever God is entrusting to you. Tumulong ka sa iba, magsuporta ka, huwag ka magdamot, etc., etc. Kasi ang gusto natin, paano ako makakatulong? Kasi yun ang radical love. Sabi po ni Randy Alcorn, a disciple does not ask, how much can I keep? But how much more can I give? Whenever we start to get comfortable with our level of giving, it's time to raise it again. Nung single po ako, kahit ako ay full-time worker, at sa sweldo po namin, malayong-malayo kaysa doon sa sinisweldo ko noon doon sa ahensya, ako po ay nag-commit pa rin mag-support ng missionary. At parte po yun ng aking ministry. Kapag po ako'y sumweldo, itatabi ko talaga yun para doon sa sinusuportahan kong
missionary. Bakit? Bakit natin gagawin yon? Kasi doon papakita sa iyo ni Lord na kung hindi ka ganito sa pera o sa belongings mo, pero ganito ka, maluwag. Alam niyo, nung bata ako, sabi sa akin ng nanay ko, kasi possessive ako sa girlfriend. Sabi niya, anak, wag mong sakalin. Alam mo, ang girlfriend parang buhangin. Hindi ko alam kung saan niya nakuha yun. Pero para daw buhangin, pag kumuha ka ng buhangin, kailangan yung hawak mo sa buhangin ganito. Bukas palad, para magstay siya. Kasi yung buhangin daw, pag ginanyan mo, mapapansin mo, lalabas dun sa mga pag-iitan ng daliri mo. At wala kang makukuha. Wag mong sakalin, wag mong kamkamin. Parang ganun din sa kayamanan natin. Mas lalo mong ginaganyan, mas lalong walang matitira. Pero bukas palad at nagtitiwala ka, Lord, saan mo gagamitin itong blessing na ito? Paano mo gagamitin itong blessing na ito? Makikita mo, God provides. At hindi nagkukulang ang Panginoon. Yun ang confidence natin. Kaya kaya natin itong gawin. Tiwala sa Panginoon. Lahat yan magagawa ninyo if you are fueled by faith. Prayer is the fuel for action and faith is the fuel for love. Kaya mong magmahal kasi totoo yung pinupuri mo at sinasampalataya mo at inaangat mo sa buhay mo. Sabi ho dito, even so faith, if it has no works, is dead being by itself. Kaya po maraming tao ayaw ng Book of James kasi ang Book of James po sounds like lang naman, it promotes theology of salvation by works. Kasi anong gusto natin? Salvation by faith alone, through grace alone, di ba? Yun ang patakaran natin. Pero si James, dito sa James chapter 2, sinabi niya, faith, if it has no works, is dead. Anong sinasabi niya? Sinasabi ba niya na dapat may gawa? Dapat meron tayong mabuting gawa? Yun ba magliligtas sa atin? Hindi yun yung punto niya. Ang punto po niya, kung gusto niyong patunayan yung iyong pagmamahal at inyong pananampalataya, nakikita dapat sa gawa. Nakikita dapat sa actions natin. Someone may well say, you have faith and I have works. Show me your faith without the works. And I will show you my faith by my works. Dahil sa pagiging mabuti natin sa iba at radikal na pagmamahal natin sa ibang tao, doon mo mas napapakita. Iba kasi ang may control ng puso mo. Ang may hawak ng puso mo, Panginoon. Kaya kahit pakiramdam ng ibang tao, nauubos ka na, kawawa ka naman, lugi ka dyan. Hindi ako lugi. Kasi lagi akong kompleto kay Lord Lagi akong merong maibibigay sa iba. Lagi akong may pagmamahal na ma-e-extend sa disciple ko. Lagi akong makakaintindi at lagi akong magpapatawad. Kasi iba yung pagpapatawad na binigay sa akin ng aking Panginoon. That is how faith is shown in your works. You see that a man is justified by works and not by faith alone. Ibig sabihin, pinapatunayan mo yung pananampalataya mo base sa pamumuhay mo. Nakikita ba sa buhay mo yung faith mo? Nakikita ba sa buhay natin na talagang naniniwala tayo kay Lord? Na talagang nagtitiwala tayo sa Kanya? Nakikita ba yung pagtitiwala na yun sa atin? That is how you show love and faith in action. Tandaan po ninyo, si James described himself a bondservant of God and the Lord Jesus Christ. But many times in Scripture, makikita nyo si James po, never siyang naniwala kay Jesus. But when Jesus resurrected, 1 Corinthians 15, 6-7, nag-appear si Jesus to more than 500 brethren at one time, most of whom remain until now, but some have fallen asleep. And what? Verse 7, then He appeared to James. At nung nakita ni James yung resurrected Jesus Christ, nagbagong pananaw niya sa buhay. At ibinigay niya yung kanyang sarili to stand for Jesus. And he became the leader of the Jerusalem church. Dating hindi naniniwala, ngayon naniniwala, at ngayon leader ng church. At eventually po, he was martyred, he was killed because of his faith. Bakit? Kasi na-encounter niya yung radikal na pagmamahal ng Panginoong Hesukristo. Kayo ba? Na-encounter niyo ba yung radical love na iyon? Sabi po dito sa Ezekiel 36, 26-27, God will give us a new heart.
a new spirit within us, and will remove the heart of stone and give you a heart of flesh. I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes, and you will be careful to observe my ordinances. Pagsunod po sa mga tagubili ng Panginoon ang pinakamahalaga. At pag tayo ay nagmahal, radikal na pagmamahal, radical love, pinapatunayan po natin yung ating pananampalataya sa Diyos na radikal na nagmahal sa atin. Gaano ka radikal? Binigay niya yung kanyang buong buhay para tubusin tayo sa mga kasalanang tayo rin naman ang pumiling gumawa. Such is the love of Christ. And if Christ loved you that way, it's about time, church, that we love others in the same way Christ loved us. Let us close in prayer. Panginoong Diyos, sa pinakamakapangyarihan sa lahat, nandito po kami ngayon, lumalapit sa inyo at nagsasabi na kung meron man po sa amin dito ngayon na kinukulang ng pag-ibig, kinukulang ng awa, kinukulang po ng habag sa ibang mga tao sa paligid namin, lumalapit kami at nagsusumamo sa inyo, O Diyos. Puspusan niyo kami nawa ng inyong grasya. Allow us, Lord, to experience the love, the grace, the mercy of Jesus. So that, Lord, when we encounter other people, we will be able to love them as Christ loved the church. Panginoon, magagawa lamang namin ito kung nakasuko kami sa iyo. And so we draw near to you today. Sa lahat po ng nakapikit, nakayukot, nagdadasal ngayon, kung gusto mong magmahal ng radikal at gusto mong angat sa iba yung iyong pagmamahal, oras na para isuko mo yung iyong buhay, yung iyong direksyon at yung iyong pag-approach sa love kay Jesus Christ. Kung hindi ka pa nakasuko kahit kailan sa buhay mo kay Jesus, gusto mong gawin yun ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon. Pwede mo bang itaas yung iyong kamay habang kayo lahat nakapikit na kayo ko? You want to surrender to Jesus and you want to say, Jesus, I want a new life. Gusto ko pong magbago, Panginoon, baguhin mong buhay ko. I offer my life to you and I receive you as Lord and Savior of my life. Forgive me for my sins, Panginoon. Lord, nakikita niyo itong mga nakataas ng kamay. Patawarin niyo po sila sa kanilang mga kasalanan at ipaalala sa kanila. Sila po ay tinubos, minahal, at talaga pong sinusuportahan ng aming Panginoong Hesukristo. Lord, these lives surrendered to you. May they glorify you in how they live their lives. Sana, Panginoon, wag naming ipagdamot yung pagmamahal na yon dahil lahat kami nakareceive ng pagmamahal na yon galing sa iyo. And we have to love others as you have loved us. We thank you, we praise you. In Jesus' name we pray. And all God's people say, Amen and Amen. Magandang araw, CCF family. Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Ian Perez mula sa Big Singles Ministry at kasama natin ang ating speaker na si Paul De Vera upang sagutin ang inyong mga katanungan. Paul, kamusta ang buwan ng puso mo? Malaman na malaman. Ikaw, kamusta? Happy anniversary, ha? Uy, maraming salamat, Paul De Vera. Para sa ating unang katanungan, Paul, tinuro mo sa amin kanina yung radical love. And madalas napapakita yon sa gawa at salita. And speaking of salita, ang tanong ay ito. Kung minsan ay nakapagbitaw tayo ng masasakit na salita sa ating kapwa, lalong-lalo na sa ating mga pamilya, ano ang mga practical na pamamaraan upang makontrol natin ang ating pananalita? Yung practical na pamamaraan, mga kapatid, ay ganito. Simple lang po. Ang sabi sa Proverbs 16:23 is, kailangan yung utak mo ang nagko-control sa bibig. Anong ibig sabihin nun? Dapat, bago kami sabihin, na pag-isipan mo na kung anong magiging epekto nito. Kadalasan ho tayo, kaya tayo nagkakaroon ng mga problema. Kasi hinahayaan nating magbitaw tayo ng mga salita, minsan kahit hindi natin minimin, kahit hindi natin intensyon, at doon tayo nagsisisi kasi nakasakit tayo ng iba. So bago pa man kayo magbitaw ng salita, take a pause. Magpo-pause lang kayo sandali. Hingi kayong tulong kay Lord. Holy Spirit, Lord God, please help me. At tingnan ninyo, yung lalabas bang salita na gusto nyong sabihin is makakatulong sa conversation or makakasira. Kapag po ganun tayo mag-isip, it will improve. Kahit po sa pamilya. Sa atin kasi sa pamilya, sanay na tayong magsalita ng bitaw lang di ba?
pag-isipan muna bago tayo magbitaw ng salita. But, Paul, para sa pangalawang katanungan, speaking of pananalita, paano naman kung ganito? Sabi kasi sa James chapter 4 verse 11, do not speak against one another. Pero paano kung pawang katotohanan lang naman ang sasabihin mo? Well, hindi pinagbabawal ng James chapter 4 verse 11 na hindi ka magsabi ng totoo. Actually, naka-imprenta po yan sa turo ni Jesus eh. If you see something wrong, you will have to speak it eh. Kailangan sasabihin mo eh. Ang sinasabi po ng James chapter 4 verse 11 is that when you look to others at nakikita mong mali yung ginagawa nila, yung paghuhusga mo sa kanila ay may bakas na ng galit, may bakas na ng pagmamaliit sa kanila, o yung treatment sa kanila na parang talagang minaliit mo sila. Yun ay ang sinasabi ng James chapter 4 verse 11, you are actually worse. Kasi ikaw mismo, hindi ka sumusunod dun sa law. Dapat kung magre-rebuke tayo, we do it properly. At ang objective natin, hindi para durugin yung tao. Ang objective natin is correction, and eventually na yung tao is magagawa niya ng tama sa susunod. Kaya wag natin pong itry na durugin yung tao pag mayroon tayong correction. Sabihin natin ng mas maayos, i-express natin ng maayos, at hayaan nating mag-end yung conversation with prayer. Pag-pray natin to, kapatid, para peaceful tayo. Mga kapatid, tandaan nyo, ang goal is correction, hindi durugin yung tao. Okay, para sa huling katanungan, Paul, na-mention mo kanina yung avoiding judgmentalism. And ito yung tanong, may mga pagkakataon na kailangan natin mas maintindihan ng mga tao sa ating paligid. At binabasa at inoobserbahan natin ang kanilang behavior. Maituturing ba itong paghuhusga? Paano natin malalaman kung tayo ay naghuhusga o nag-observe lamang? Pag sinabi mong observation, ito yung napapansin ko. Okay? Paano siya nagiging judgment? Kapag yung napansin mo ay dinugtungan mo ng interpretasyon, na napansin mong ganito siya dahil siguro bla 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 bla, nilagyan mo yun ng judgment. At dun ka mag-iingat. Kasi hanggat hindi mo siya nakaklarify at hindi mo siya nakakausap ng matino, kailangan i-withhold mo yung judgment. Yun yung turo po sa atin eh. You withhold judgment dahil ang mas priority mo is clarity. Ang mas priority mo is makapag-usap kayo ng matino at ma-express ninyo ng matino yung inyong mga sarili, at higit sa lahat, makontrol kayo ng Holy Spirit. So, isasantabi mo yung judgment mo kasi ang gusto mo, lilinawin ko lang pare ganito ba yung ibig sabihin mo dito, ganto, ganyan. Diba? Kasi hindi ka na nagja-judge. Ginagawa mo, nililinaw mo para maging maayos yung inyong pag-uusap. Ganda nun, Paul, no? Nililinaw mo through the help of Holy Spirit. Yan. Paul, maraming salamat sa pagsagot sa ating mga katanungan. Pero bago tayo magtapos, make sure to catch the latest episode from CCF On Air titled Love, Situationship, and Delulus. Ito ay isang espesyal na episode para sa mga buwan ng pag-ibig, kung saan matutulungan kayong malaman kung ano nga ba ang kahulugan ng tunay na pag-ibig, ano ang hindi, at lahat ng patungkol dito. Watch it on CCF main YouTube channel or at CCF On Air Spotify account. And that's it for Sunday Pastra. God bless.